habang mas marami pang senador ang voluntaryo ng nagpapa-drug test kasunod ng nakalipas na kontrobersya, isang panukalang batas naman para sa drug-free government ang isinusulong ni Senador Robin Hood Padilla. Sa ilalim nito, lahat ng elected public officials ay kailangang sumailalim sa mandatory drug testing upang patunayan ang kanilang pagiging malinis sa pagsiservisyo. Ngunit sabi ng Malacanang, mag-aaksaya lamang si Padilla ng pera para sa mandatory drug testing sa mga opisyal, lalo pa at labag naman daw ito sa batas. Narito ang report. Naging issue ng umano'y paggamit ng isang Senate staff ng illegal na droga sa loob ng Senado, partikular na sumalon ng kontrobersya si Senador Robin Hood Padilla. Ang itinuturo kasing sangkot sa insidente pinangalanan bilang kanyang political affairs officer ang dating aktres na si Nadia Montenegro. Buhat ng insidente, si Montenegro nagbitiw na sa pwesto bilang nakakaapekto na raw aniya ito sa kanyang mental health at sa kanyang pamilya. Pagkatapos nito, mas umigting ang mga panukala para sa mandatory random drug testing sa loob ng Senado na inirekomenda na rin ni Senate Minority Leader Vicente Tito Soto. Sa kanyang parte, inihain ni Padilla nitong Lunes ang Senate Bill No. 1200, ang Drug-Free Government Act, na isinusulong ang institusyonalisasyon ng taunang mandatory drug testing para sa lahat ng mga public officials. Sa ilalim ng kanyang panukala, sasailalim ang lahat ng mga government officials, kabilang na ang Pangulo ng Bansa, sa hair follicle drug test para sa initial screening, habang urine drug test naman para sa confirmatory testing. Ani Padilla, ang panukalang ito ay isang preventive at accountability tool na isang hakbang upang maitaguyod hindi lamang ang kalusugan kundi maging ang tiwala ng publiko sa mga public servants. Ngunit kung ang Malacanang naman daw ang tatanungin, ang panukalang ito ni Padilla labag sa konstitusyon ng Pilipinas. Sa press briefing ito Miyerkules, iginiit ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na tanging random drug testing lamang ang pinapayagan ng batas at hindi ang universal testing. Officers, sana po ay nabasa niya na po ang desisyon ng korte patungkol po dito. Social Justice Society versus Dangerous Drugs Board 2008, kung saan hindi po hinahayaan at ito ay labag sa konstitusyon at sa privacy kung lahat po, pag sinabi po natin lahat, universal testing, mandatory universal or universal testing. Ang allowed lamang po ay ang random drug testing. Idineklara ng Korte Suprema ang Section 36F ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 na nagtatakda na lahat ng mga kandidato sa public office, appointed o elected sa national at local government ay kailangang sumailalim sa mandatory drug test bilang unconstitutional. Panawagan ngayon ni Castro kay Padilla, aralin mo ng mabuti ang isinusulong niyang batas. So baka magsayang lang po ng oras at pera, pondo, si Senator Robin Padilla. Aralin po muna niya po ang nais niyang gawing batas. Sa kabilang banda, ilan pang mga senador ang nagpahayag ng suporta sa isinusulong na mandatory drug test sa Senado gaya ng rekomendasyon ni Soto. Ang opisina ni Senador Raffy Tulfo sumailalim na rin sa drug test nitong Martes. Bukod sa kanya, kabilang din sa mga nagpatest ang lahat ng 54 na staff ng kanyang opisina. Sakali mga may magpositibo sa mga ito, tatanggalin niya raw ang mga ito habang handa raw siya mag-resign kung siya naman ang magpopositibo sa drug test. Ipinag-utos na rin ni Senadora Loren Legarda na sumailalim sa drug test ang lahat ng staff ng kanyang opisina. Ito ani ay upang maging ehemplo ng publiko ang Senado at nananatili pa rin ang integridad ng mataas na kapulungan. Matatandaan na nitong Lunes na una nang nagpo-drug test si Senator Mig Zubiri kung saan inaasahang lalabas ang resulta sa susunod na linggo. Para sa EuroTV News, Mila Yagin sumasaludo sa bawat Pilipino.